klase ng diskurso. Oo, kahapon po. At sige, ito, kakausapin po natin ang isang miyembro po ng House Prosecution Panel, of course, Bicol Saro Party List Representative Kong Terry Ridon. Kong Terry, magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, Kong Terry, so aabante na ang prosecution sa Article 1. Ano po? Anong aasahan natin? Ito'y next week. Tama ho yun. Pero siyempre, bago po ang lahat, ay isasalang muna si Director Batibag sa darating pong Martes. Tapos po noon ay siyempre yung tanungan pa ho sa Lunes, doon po sa oral arguments, noon po BIR documents, AMLAC documents, tsaka po bank accounts ng ating pong Pangulo, tsaka po yung kanyang asawa. Opo. So kumbaga ano pa, hindi pa agad natin masasalang yung sa Article 1 next week. Alright. Sige, Kong, anong inyong tingin doon sa, maganda yung naging batuhan sa oral argument po kahapon, no? And then yung na-note nga natin dito ay yung mga argumento po ng defense about fishing expedition na ginagawa po ng prosecution, of course, doon sa sinasabi, akusasyon nga ho nila o argumento nila ng mini trial. And then yung pong sinasabi nila na, well, 2007 pa, kinakalkal ninyo, dekada ito, na hindi naman pa impeachable official no ng Vice President. Paano nyo ito tinitimbang sa prosecution, Kong Terry? Ano sa lahat? Kailangan magkaroon ng baseline mo ng kayabanan eh. Hindi mo na pwedeng 2022 tayo magsimula ng bilang nung paglobo ng pera ng atin pong pangalang Pangulo. No? So kailangan mo yung pagsisimulan. So ang pinakamagandang pagsisimulan 2007 para makita ho talaga natin yung po naging journey ng atin pong pangalang Pangulo doon sa paglaki po ng kanyang pera, no? Mula Vice Mayor hanggang ngayon na siya po ay Vice President. Kita-kita naman natin sa Justice Committee hearings yun eh. Yung pong paglaki ng SALN. So ang inaantay natin kung corresponding ba yung paglaki ng binabayaran buwis doon po sa kanya pong SALN. Tapos syempre, magtatagpo ba ito doon sa AMLAC report, no? At yung pong kanya pong bank account. Kasi ano, sa AMLAC report, paano ba nagkaroon ng 6.7 billion doon? Oo. Hindi ba? Opo. At kumbaga, ito nga naman po ay didesisyonan ng impeachment court by Monday. So kumbaga itong ating usapang ito ay para din po sa kaliwanagan ng mga nakikinig at nanonood po sa atin. So una po, no, pakipaliwanag nga Kong yung sinasabi rin na bakit isasama ang kay Attorney Mans Carpio bilang pribadong individual. Yan, for halimbawa granted na gano'n na gustong makita yung kabuuan ng financial transaction ng bise, but kasama yung isang pribadong citizen, yung si Attorney Mans Carpio. Paliwanag lang Kong Terry. Tama ho yun. Kasama po yung mga dokumento po ni Attorney Mans Carpio. Kasi una sa lahat, hindi naman ho siya simpleng mamamayan lang. Hindi siya ordinaryong citizen. Pangalawa, asawa ho siya ng pangalang Pangulo. At pangatlo, at pinakamahalaga, yung po SALN ng pangalang Pangulo nakakumingil eh. Yung po mga pag-aari ni Attorney Carpio at ni Vice President Sara Duterte. At syempre, alam po natin, dahil mag-asawa naman po talaga ay conjugal po yung pag-aari. Ibig sabihin, ang pag-aari ng bawat isa ay kanila po nga pinagmamayarian. Kailangan mo nga malaman kung meron pong mga pag-aari si Attorney Carpio or may kayamanan si Attorney Carpio na hindi ho nakalagay sa SALN po ng ating pong pangalang Pangulo. So, yung batayan nung kung bakit ho, kahit yung kay Attorney Carpio ay sinasama ho natin. At yun na nga, yung SALN po ni Vice President Duterte, yung po mga pag-aari ni Attorney Carpio ay nandun. So hindi pwede na andun sa SALN pero hindi natin pwede silipin yung bank accounts at AMLAC records at bank records nito po nga mag-asawa. Apo. Pero paano yun Kong? Dahil abogado ka po, paano yung distinction doon sa batas? No? Dahil, sinusuplant ba noon yung katotohanan din na bilang pribadong individual ay meron din siyang right to privacy, yung kanyang transactions, personal transactions, or na-waive ba itong privacy ito the moment na nag-commingle siya dun sa account na yon, Kong? Hindi, mahalaga ho talaga yung
aspeto po talaga ng public accountability, no, doon sa pag-aari. Kasi nga, hindi ko pwede magtago sa privacy kung ang pinag-usapan ho natin, pagmamayari yung mag-asawa na taong gobyerno. Mhm. Di ba? So, tama yung sa isang bahagi, parang ganun nga ho yun. Parang mayroong kaunting waiver, no, nung karapatan ng privacy. Pero kailangan din ho ating maglinaw eh. Mhm. Ang pinanggagalingan naman po nung ito pong panawagan para buksan yung pong mga dokumento ay hindi galing doon sa mga sinasabing BIR law or AMLAC law or kung ano man hong batas o yung bank secrecy law. Ang pinanggagalingan ho nito, yung pong kapangyarihan ng Senate Impeachment Court no, mula sa 1987 Constitution Mhm. bilang trial, no? Bilang korte, no? So, ibig sabihin, may parang kahit sabihin na, meron confidentiality clause, okay na, intindihan ko, meron confidentiality clause. Pero, ano ba yung mas matimbang? Ang mas matimbang, yung sa pina-power ng Senate Impeachment Court para silipin yung katotohanan. Oo. Yun din nga yung pinupunto po kahapon kong Terry, no, ni Representative Chel Jokno, no, na parang ganun ho ba yun? Tama bang interpret yun na pagdating sa mga gatong bagay, except yung impeachment court, parang may otoridad siya sa lahat, sinusuplant niya lahat ng mga existing laws. Tama ho ba yung ganung interpretation? At tama yun kasi Oo. nga, ang pinanggagalingan na kapangyarihan yan, hindi ho batas eh. Ang, Oo. ang pinanggagalingan ng kapangyarihan yan, constitution mismo. Pero balikan na lang din ho natin, halimbawa, kahit sa ordinaryong korte, Mm-mm. pwede ho talaga magsubpina ng mga tax documents eh. Oo. Sa ordinaryong korte, lahat ng mga dokumento para patunayan yung katotohanan ng isang akusasyon, pwede hong gawin ng korte yun. Mm-mm. So bakit hindi pwedeng gawin ng Senate Impeachment Court ngayon? Oo. So yun yung dagdag pa hong punto ron. At syempre, alam ba, doon sa bank accounts, hindi ko alam bakit pinagdedebatihan yun, pero malinaw na malinaw yung bank accounts eh. Oo. Kasama ko yun sa exceptions ng bank secrecy law. Opo, opo. So dapat kasali. Kumbaga, wala tayong dapat pagdebatihan dan kasi exception ho talaga. Mm-mm. Yung pong bank accounts ng pong bank secrecy law. Opo. At kayo kong ay naririto, no? Nandito kayo sa article na ito, nasa area kayo nito. Dito kayo nag-argue. Siguro ang tanong din ng mga kababayan natin, medyo a little intriguing question naman doon sa iba. Parang nakita na namin ito, anong magiging pasabog, pagkakaiba pag ito po ay ipinresent dito sa impeachment court, Kong? Wala sa lahat eh. Nakita niya rin naman yung video eh. Oo. Doon sa pagbabantay, interesado pa rin naman yung mga tao doon nung talagang sinalang na ho sa korte. Oo. Siyempre una, ang pagkakaiba, hindi na lang to Justice Committee hearing, hindi na lang ito press con. Mm-mm. Kumbaga, ito na ho yung paglalatag ng aktual na ebidensya na pwede ho mag-cross yung depensa at papasok sa pagpapatunay na talagang yung mga dokumento ng pangalang Pangulo at ng kanya pong asawa. No? So, yun po yung una. Pero, pangalawa, hindi naman ho lang yan po yung mga bago. May mga bago pa. No? So, hindi pa ho masyadong na tatalakay ay yung pong firearms ownership. No? Na wala doon sa kanya pong salin. So, yun. Bagong-bago yun. Kasi, nito na lang ho ito pinasok. No? Right, right. Ano din po, Kong, ang inyong reaksyon dun sa wala naman daw, I think ito yung binabanggit doon sa House Committee ninyo, no, na walang ebidensyang naka-attach doon sa mga dokumento, and then parang, okay, reklamo muna, saka na yung patunay, saka na yung ebidensya. Yun yung argumento ng depensa eh. How do you reconcile that, Kong? Wala na yun, malabo na yung ganung paliwanag yun sa Senate Impeachment Court. No? So, I mean, alam nyo, kung yan ho yung paliwanag pa rin ho lang dyan sa araw na ito, ang tanong namin sa kanila, ba't kayo nandito? Di ba? Dali niya yung debate na yan sa Korte Suprema. Hindi nga sila ako ng TRO. Dyan ho sa bagay na yan. Hindi ba? So, wala ko yan. Hindi ho namin yan pinapansin. At mas mahalaga, alam po ninyo, mula naman Justice Committee proceedings, hanggang kahit dun sa answer sa Senado, wala naman sila kahit anong linabas ng mga dokumento at ebidensya. Hindi ba? O bakit namin sila papakinggan ngayon? Di ba? Di ba ganun din naman yung posisyon nila doon sa sinasabi nila na dapat tanggalin niyo yung mga hindi nakalagay sa complaint. Di ba? Kayo nga, sa dulo na lang kayo nagbigay ng mga listahan ng mga ebidensya eh. Nagreklamo ba kami? Hindi. Hindi ba? So, ibig sabihin, kung ano yung obra sa kanila,
dapat obra din ho sa amin, hindi ba? Alright. Hindi sila pwede magreklamo dyan sa ganyan pong mga lohika na gusto nila ipresenta. Oo. And then, well, kahit man po doon sa Article 4 talaga, ang inaabangan natin, ng taong bayan din, yung sagot nga nila, specifically, ito, hinaharang nila. Pero ano bang pakiramdam ninyo rito? I mean, ano lang, parang hunch nyo lang na magiging pasya rito ng impeachment court? Doon sa pag-issue ng subpoena. Subpoena sa mga back records. Tingin ko naman ho, mataas yung pagtitiwala ho namin na may issue yung subpoena. Kasi, again, pinakita naman natin, kahit naman ho nagdaang panahon nagdaang ho impeachment court, ginagawa ho yan. No, lalo ho doon sa bank accounts, kasi nga, doon ho talaga natin makikita kung meron ho talagang mga tagong yaman, di ba? Kung meron ba talagang mga hindi nakalagay sa salin. Kasi halimbawa, kahit huwag na natin pag-usapan yung AMLAC muna, yung sa bank accounts na lang, ang nakalagay sa salin ng 2019 hanggang to 2024, walang cash on hand. Oo. So, ibig sabihin, pag nagbukas tayo ng bank accounts ng mag-asawa or sabihin na lang natin kay Vice President Duterte, pero may cash doon ng 2019 hanggang 2024, pwede tapos yung usapan. Oo. Di ba? Oo. Kasi required ka na mag-disclose ng cash Tapos nakita namin sa bank, ay di meron siyang cash sa bangko. O paano ngayon? Oo. Ano rin ito, no, Kong, yung direkta doon sa betrayal of public trust, ano? Tama mo yun. Ano mo talaga yan? Lahat yan nag-rise to a level of betrayal of public trust. Kasi, halimbawa, katulad dun sa pagbabanta. Oo. Gusto ba natin ng pangalang Pangulo na nagbabanta? Hindi ba? Ng pagpatay? Kahit kanina man, kahit hindi Pangulo, pero yung fact lang ng pagbabanta ng pagpatay, mabigat ho yun. Ganun ba yung tipo ng leader na gusto natin? Ganun din ho yung tanong, pagka ho, unexplained wealth gusto ba natin ng leader na hindi nagdedeklara ng kanya actual na yaman or hindi kompleto yung kanya po nga dinideklara. And more importantly, nakapag-convict na ho ang Senate Impeachment Court ng exactly the same set of circumstances na hindi ho naging matapat sa disclosure po sa SALN. Alright, sige. So final na lang at although medyo lihis ito na konti sa inyo sa ating ito bang issue naman ng pag-aray ng minority bloc dito sa timing daw ng NBA investigation? Paano nyo ito ito yung 2019 SEA Games, no? At medyo naging mainit din to kahapon. Anong reaksyon ng prosecution dito, Kong Terry? Siyempre, karapatan naman ho ng kung sino man ng Senate judge na mag-air ng kanila pong pagtingin. Ang kailangan lang ho namin linawin ay yung testimonya naman po ni Atty. Matibag, extraneous ho doon. Extraneous ho yung sinasabi doon sa kanya pong testimonya. Kasi siyempre, ang magiging testimonya po niya ay malamang kung ano yung relasyon doon pa rin ho sa pagbabanta. Ano ho yung mas malawak na larawan nung pong pagbabanta. Labas pa ho doon sa sinabi ni Atty. Lotok at ni Mr. Calilong. At saka Kong Terry, ano na to? Talagang nasa political realm na ito. Kumbaga, parte na ito ng isang aspect dito sa impeachment trial na ito. Anyway, Kong Terry, hanggang sa susunod, salamat po sa inyong panahon and we'll be watching, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Representative Terry Ridon, Bicol Saro Party List at miyembro po ng House